Dito. Kasi for sure makaka-relate ka talaga dito. Okay? Dati factory worker for good news ngayon guys, grabe. Isa na sa binago, no? Because isa sa binago yung buhay because of Ultimax Community and Empowered Nationalism and OBI. Pinapalakpak ka naman. So syempre guys, di ka makakagaling pa, no? Itong speaker natin, yung Sarah speaker, grabe. Napakalupit nito! Napakalupit nito! At isa sa mga Mac 20 ng Ultimax Community! At isa sa mga global ambassador prime ng Empowered Nationalism. Bigyan natin ng 1 milyon, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, at milyon-milyon palakpak para kay Master Glenn Venegas. Palakpak natin si Sergeant Gonzales. Ang dami nung na-review kaya ng by up floor. Kaya tuloy yung topic ko, hindi ko na maalala. Sa dami ng narinig ko. So, ano muna, palakpan natin si Acting. Isa ko si Acting first sa mga idol ko speaker. Bago-bago pa lang kami. Ang galing ano. Marami ba natutunan? Yes! Sino yun ang top? Parang nagigising ng iba rito. Sino? Inantay. Dito may inantok ba? Okay. Ang leadership training kasi is, di ba, preparation yan. Actually, yung inantok, hindi pa nila na-appreciate na kailangan nila. Kung ikaw nakikita mo yung vision ng network mo, very exciting to. Kasi ito yung reason kung magiging mabilis yung pagyaman mo kung makakagalan ka. Okay? Lalong-lalo na tong topic ko, this is the causes of failure in leadership. Maraming nagdo-do whatever it takes. Sabi, apply na gagawin ko para yung mama. Basta do whatever it takes na. Eh, nagsabi na ba sa inyo na, commitment, do whatever it takes. Meron na? Kaso pati ito ginawa. Do whatever it takes. Pati yung failure, ginawang dino niya. So, kailangan aware ka. Sabi nila, hindi pa pwedeng yung positive na lang pag-usapan natin, huwag na yung failure. Kasi ba ma-attract ko yung failure eh. Kailangan lang natin is awareness. Diba? Kaya kailangan na mag-focus kayo. Ilista nyo yung mga bagay na meron ka. Habang dinidiscuss ko to, gusto ko mag-reflect ka sa sarili mong character. Sa sarili reflection. Diba? Reflection ng sarili mong character. Your own leadership. Diba? Huwag mong isipin na, apply ko na. Kaya pala. Kaya pala nahirapan siya kasi siya yun. Hindi, ang nausap ko ngayon ay ikaw. Sabi mo sa sarili mo ako. Sabi mo ulit sa sarili mo ako. May tulala. Tingnan mo yung katabi mo. Ising na ba? Ising na. Yan, ising ba? Ising. Dito, ising. Lahat ha? Ising. Okay, palakpak ang lahat ng ising. Sabi, ising lang, hindi magdaldalan ha? Yes! Okay, topic number 1. Tulog yung technical natin, hindi ka lang. Yun, mabagal-bagal lang pala yung laptop natin. Detail-oriented versus picture person. Number 1 is inability to organize details. Magiging isang malaking failure ng pag-build mo ng network kapag hindi mo alam kung sino yung mga tao bibigyan mo ng tasks. Hindi mo alam kung ano yung strengths at weaknesses ng downlines mo. Kung minsan to, meron akong naging leader ganito. Apply, dapat siya yung gawin natin head alliance kasi siya yung pinakamatagal na dito. Kasi siya na yung pinakamaraming grupo dito eh. Kaya tama ba yan? Siya na yung pinakamatagal. Siya na yung university. Dapat siya yung gawin natin head alliance. Tama ba yan? Hindi. Kasi hindi lahat ng naging millionaire circle is capable of handling a team. Napakaswerte mo nga dito eh, kasi kahit hindi ka magaling, pwede kang yumaman, basta lagi kang umaaral dito at dala-dala mo yung left and right mo. Laruin ko
can be successful in networking kahit hindi ka magaling na leader, basta magaling kang follower. Pag sinabi ng upline, sinabi ng pinaka-upline successful kung sino man, kailangan nag-a-attend kayo ng leadership training. Huwag mong piliin yung pagsasabihan mo. Kailangan lahat ma-attend. At lahat magiging successful kapag ganon ang mindset. Okay? Pero, kung gusto mong mas maging matibay ka na kahit mag-ulitan tayo, alam mo yung ulitan? Yung sabihin, example lang na magre-reset. Pag nag-reset ulitan, sino kaya yung nangyayari? Yung magaling na leader o yung magaling na follower? Magaling na leaders pa rin. Kasi kung minsan, nalagyan ka lang ng magaling na leader sa left at magaling na leader sa right, kaya kayo naman. Tama? Pero may pag-asa ka. Basta a-attend ka lagi nito at makikinig ka. At hindi, kung ikaw yung upline, pinaka-upline, kung magaling ka na leader, naaamoy mo ang strengths at weaknesses ng mga leaders mo. Hindi pwedeng pag-handling ng isang malaking alliance yung alam mo ang capacity niya is pang-follower lang. Hindi upline, dapat siya yun kasi siya yung kumikita, dapat siya yung nag-handle nito, dapat siya yung Mac 13. Kasi siya yung kumikita, siya yung naka-apply nito, wala siyang ginagawa. Hindi ganun yan. Dapat yung may capacity. Ito pa magaling. Pinakamagaling. Pag ikaw, kahit hindi ka magaling, pero nakikita mo yung strengths, kunyari, nakita ko yung strengths mo. Halimbawa lang ako pinaka-apply mo. Nakita ko yung strengths. Nakita ko yung strengths. Nakita ko yung strengths. Tapos, naibigay ko sa kanila ng tama yung mga task o yung mga kailangan gawin para yung network maging matibay. Magaling. Example lang, binigay natin organizing. Magaling siya mag-organize. Nilagay ko siya as head ng organizing team. Nilagay ko siya as head ng speakers bureau. Nilagay ko siya as head ng BET. Nilagay ko siya as head ng training team. Eh yun talaga ang strengths nila. Kamusta naman ako? Powerful. Yes. Bakit Yun mismo yun. Kailangan alam mo ang strengths mo muna. Mo. Strengths at weaknesses mo, dapat alam mo yan. Then, saka mo makikilala ang strengths and weaknesses ng bawat downline. Klaro? Yes. Apply. Paano ko po malalaman ang strengths and weaknesses ko? Eh, bago pa lang po akong dyan. Ang gagawin mo at first, huwag ka munang tatanggi sa lahat ng ipapagawa sa iyo. Dahil dati, sa trabaho natin, hindi ginagamit yung mga strengths natin. Kasi pag sinabi mo upo ka dyan, yan ang gagawin mo maghapon yan. Hanggang matapos yung kontrata mo, dyan ka. So anong mag-i-improve sa'yo doon? Wala, di ba? Pero dito, habang sinusunod mo si Apply, dahan-dahan mong madidiscover kung ano yung biggest purpose mo, bakit ka nandito sa mundo. At yun yung gagamitin mo para mas marami ka pang matulungan mo. Kaya ba? Yes. Topic number 2. Unwillingness to render humble service. Ito na. Nadugtong ng number 1. Apply, hindi naman ako marunong yan eh. Bakit ako? Eh, apply dapat yung apply ko ang gumagawa niyan. Eh, teka lang, apply. Hindi ko naman mga downlines yun. Paano kang gagawin ko rito? Teka lang, apply. May ano ba dyan? May mapapala ba ako dyan? Nabasa ko kanina. Hindi alam ko, hindi ko matandaan ko kanina. Sino, somewhere sa mga applies natin yung mag-post. Yung pagbibigay mo ng oras sa grupo mo, kaya i-permit ni apply for them. Nakita yung kay Ate Joseph at Sir George. Yung pagbibigay mo ng oras sa grupo mo, yun mismo ang magdidikta kung anong blessings ang babalik sa'yo. Yung pagtulong sa nagsisimula pa lang, sa walang alam, sa hindi ba marunong, eh
Eh since alam mo na yan, yun ang binibigay ng assistant sa akin. Tanong, mayaman ka? Yes. So dapat, willing kang ibigay ng service mo. Kahit hindi pa ganun kalaki ang income mo, your service is your own currency. Yun ang magpapayaman sa'yo. So, willing ba mag-serve sa Ultimax? Yes! Wala pa ka ng Ultimax. Expectation of pay for what they know instead of pay for what they do with that which they know. Nagalugin na lang natin. Nag-expect ng kapalit sa lahat ng trainings, service na ginagawa. Ang marketing plan natin sa EC, mag-invite ka ng isa sa left, mag-invite ka sa isa sa right, kikita ka ng doon tayo sa 1 head 1-8. May sinabi bang umattend ka ng leadership training, umattend ka ng BET, umattend ka ng NECO, meron kang kikitain 1-8. May ganun ba? Wala. So tandaan mo, lahat ng trainings na ina-attendan mo, kailangan mong gawin, hindi imbakin. Kailangan mong isabuhay, isapuso, i-apply sa sarili mo para magkaroon ka ng malaking resulta. That is doing. Don't forget, don't get paid for what you know. You get paid for what you do. So, paano kikita, Mag? Paano magkikita, paano kikita, Mag? May na ba to? Di pa. Kailangan dito, lahat ng natutunan mo, i-apply. Diba? Teka lang, gising na ba talaga to? Lahat ng inatinan mo, lahat ng natutunan mo, i-apply mo. Hindi pwedeng umaattend ka lang tapos ini-imbak mo yan dyan. Okay? Walang imbakan. Hindi dito ang hindi paramihan ng alam ang income. Pasipagan at paramihan ng ginagawa. Yes. Gets na? Yes! Salamat naman. Number 4. Yan, fear of competition. Lahat tayo ay magkakapatid. Diba? So kung ikaw mismo may alam ka, i-share mo. Huwag mong katakutan, lalong-lalo na yung leaders mo na kumikita. Nagulat ka yung leaders mo, parang mas mabilis ka mag-direct ka. Teka lang. Ikaw pa yung kinakabahan. Teka lang. Wala muna mag-i-enroll sa masterclass, ha? Bakit apply? Teka lang. Wala pa akong direct eh. Tayo ako, dapat ako muna. So, agad mo, hindi mo ipapasa yung mga DTC. Ay, sorry, nakalimutan ko, hindi ko na ipasa yung DTC nyo. Wala, natatakot ka lang na mas mauna pa yung award ng leaders mo sa sa'yo. Tama yung word, napakagrabe mo naman. Tandaan mo lahat, we are in a healthy competition. Tama? Kapag yumaman ang downlines mo, sino yayaman? So, huwag kang matakot, ikaw ang dapat na unang-unang sumusuporta sa kanila. Okay? Sabi niya, teka lang, hindi ko muna ituturo yung galing ko. Bawa, nakapag-direct ka ng 10 sa isang buwan, hindi mo muna ituturo. Sabi mo, baka na silang kumita ng mas malaki kaya sa atin. Tapos pag tinanong, sino dito magaling pa lang sa Elco? Sabi mo lang. Tapos may tumuro sa'yo. At ay si ano, ako. Hindi outline, ano lang muna ako kasi. Bakit? Natatakot ka na ikaw, present ng present dito, sila may mga direct. Hala ka. Ganun pala yun? Hindi swerte ang humabol sa'yo. Malas. So, huwag kang matatakot na may mas makinang yumaman sa'yo. Tandaan mo, kapag nandun na tayong lahat sa pinaka-income na pinapangarap nyo, ang pera ay nakakamanhid. Pinakamahalaga pa rin, ano ang iniwan mong legacy sa Ultimax? Ano
Anong gagawin natin? Be your number one supporter. Be your number one encourager. Be the number one team player of your own lives. Okay? Sige po, number 5. Lack of imagination. Number 1 na nawawala ng imagination nyo, alam mo sino? Yung laging tulog. Kailangan ang tulog kasi sa tamang oras. At nasa tamang oras at nasa tamang length, tamang timing and tamang yung enough sleep. Ang nawawala ng imagination, yung pasala-sala ang tulog. Pag parang pasala-sala, yung lahat ng grupo humahataw na ikaw tulog pa. Sala yun. Kasi yung sarili mong imagination, inaalat na. Naghihikab-hikab pa rin. So, sino yung number 1 na malakas ang imagination? Yung paggising mo pa lang, ino-open mo na yung mind sa lahat ng possibilities na mangyayari. Yung walang takot. So, pag may downline kang medyo makulit, naranas na tayo, may downline kayo suggest. Meron? Yes. Let him or her express their imaginations. Kasi nakakakita sila ng magandang possibility. Ngayon, doon nagsisimula ang creation sa bawat imagination natin lahat. That's the start of the seed of creation. So, ikaw, every morning, lagi ka dapat ipapagpasalamat mo lahat ng nangyari kahapon and be open to what is happening and what will come every morning. Kaya nga yung greetings dati is good morning, di ba? So, ikaw, may imagine mo ba yung sarili mo na ikaw yung magiging multi-millionaire next? Yes! May imagine mo ba? Yes! Tingnan ko kung ano ang upo nang nai-imagine nila na sila yung next multi-millionaire. Pag inanto ka, hindi mo talaga na-imagine na ikaw yun. Sabi niya, hindi, mauna naman. Di pa nga ako member. Sige atan, kaya niya na yun. Hanggang ngayon, wala pa nga ako napapawal. Start positively, kaya? Dapat ikaw yung unang-unang nakaka-imagine na ikaw yung next successful. Kaya? Pikit mo na lahat, pikit. Yes, imagine mo ngayon ano ang itsura mo riding your dream car. Yung riding your dream car, ikaw po yung driver, kaya ayusin mo yung kamay mo. Okay? Paano mo kayo mag-imagine na you are driving your dream car? Yan, ayusin mo yung totoong imagination. Meron pong stoplight. Dilat mo na, dilat. Palakpakan bawat isa. Commercial content. Sabi ko, imagine niya nakasakay siya sa sarili niya. Dream car, sabi niya. Sabi ko, saan nakalagay ang kamay mo kapag nag-imagine ka ng dream car? Dalawa ko na ito malupit, may stoplight. Sabi ko, imagine mo may stoplight. Beep, beep, beep. Stoplight. I-align mo yung imagination mo, kaya? Kaya nang i-align yung imagination nyo. Tinuro yan sa The Secret. Pag nakasakay po kami sa bus, galing Ortigas pa uwi, instead na nakahawa ka sa ano yung ordinary bus dati sinasakyan namin. Di ba may sandala na nasa harap mo? Nakakapit ka doon? Dapat, ini-imagine mo na ano yun? Manibela yun. Hindi yung pagsakay mo dyan, ang gagawin pagsakay mo sa order, tulog. Pagtatulog, gisingin mo ka. Puro tulog. Eto, tuwa-tuwa kapag bumilis yung bus, liliko yung bus, i-feel mo ikaw yung nagliliko ng manibela. Yes! I-feel mo. Damdamin mo na kahit sumakay ka sa tricycle, imaginein mo race car yun.
yun? Yes. Kailangan na i-imagine mo sa sarili mo na mayaman ka. Pinahawak ng pera ng upline? Pinahawak ka na ng pera ng upline? Yes. Sa mga marketers, sino yung pinakabagong dating po dito sa hub? Taas ang kamay. Ayun. Palakpakan natin pinahawak. Meron akong kilala bagong-bago, pinahawak. O, eto yung pera na bagong claim natin. I-post mo. Sabihin mo dyan, congratulations. Congratulations, na-receive na po namin ni Upline ng pag-join mo. Sabi niya, ayoko. Bakit tangin po yan sa akin? Sabihin, parang nangating-kating pag nakahawak ng pera. Na-allergy sa coat. Sino? Palakpakan natin mga naka-coat ngayon. Yung mga ayaw mag-coat na mga anong sinasabi? Huwag na, magmumukha akong baka sabihin, saan ang lakadinong? Saan ang libing? Wais na, parang nilibing ah. May nagsabi na sa inyo yun dati? Meron na, di ba? Sa Laminyak? Di ba ang sarap-sarap paling? Di ba may pastor pa tawag sa'yo? Good morning, pastor! Pero tandaan nyo, kailangan, pag lagi niyong sinusuot yan, magsasawa sila ng kakapagsasabi. Susunod sila na babati sa inyo, ay, congratulations. Yes. Kailangan lagi mong na-imagine ang sarili mong mayaman. Okay? Sabi number 6. Selfishness. Lagot. Walang naging global ambassador mag-isa ng kabebenta ng serum. Kahit gano'ng kakislap yung mukha mo dyan, kung ikaw lang mag-isa yan, hindi ka magiging GA. Tama. Kahit ilang box ng kape ang ibenta mo, hindi ka magiging GA. Kasi ang pagiging GA ay teamwork. Huwag mong akuin ang mga tinatawag ito yung honors ng mga leaders. Lahat ng kinita ng downlines mo, tandaan mo, i-congrats mo yan dahil damay ka dyan. Okay? Huwag mong akuin, kaya lang naman yumaman tong siraulong to dahil ako yung pairing sa inyo. Yabang-yabang, kung naman pairing sa inyo. Ganon. Kung yumaman yung apply mo, kanya yun. Okay? Kung yumaman yung downlines mo, congrats mo siya. Kung ikaw yumaman ka, i-congrats mo rin yung sarili mo. Pero lagi mong tatandaan, sa bawat taong yumayaman sa ilalim mo, deserve niya yun. At ikaw ang unang-unang dapat nagbibigay ng honor sa kanya. Ayaw ba yun? Sino dito yung meron ng leader na kumita na ng 500,000? Pababa. 500,000 pa. Pababa. 500,000 pababa. Litin ko. Meron ka na bang downline na kumita ng 500,000 pababa? Yes. Sige, maintindihan mo na ako, di ba? Tatlo yung nagtatas. Ayun yung tanong, ako mag-adjust. May downlines ka na ba? May downlines ka na ba na kumita na ng 500,000 pababa? Yes. Kasi sabihin niya, kumita na siya ng 1.5, kumita na siya ng 2.5. Pero, nasa babay! Ay, salamat! Diyos ko, palakpakan ng bawat isa! Yes, deserve nila yun. Huwag mo sabihin, kaya lang yumaman yan dahil sa akin. Walang ganon. Dahil wala po tayong plake na ginawa para ilagay sa ulo. Okay, ang plake, ikaw kung last example, ngayon, may plake na ngayon ng mga top 20. Diba? Example, eto na, ikaw na yung top 1. Kunyari, si Prof. Ana, ba rin, top 1. Congratulations, Ines, kasi ito po yung award nyo, ako po ang representative ng ating award. Lahat ng Ines proud. Pero pag ganito sinabi ni Prof. Ana, grabe itong plaki na to, tapon ako dahil nagpuyat ako, grabe, mamatay ako kaka, root. Lahat ng OFW, inoperan ko ng ano. Hindi ko nakaka-inspire ba
yun? Lupang ka! Example lang, example. Hindi ka ulit. So, walang magdadamot o mag-aako ng mga awards ng downlines, okay? Yes. Huwag mong akuin. Kung sino man yung yumaman dahil naturuan mo, grabe, matuwa ka kay Lord ka magpasalamat. Ikaw yung ginamit niya para mas marami pa tayo matulungan. Kaya? Number 7. Yan na, yan na. Tatatapos lang po ng Pasko at bagong taon. Yes. Kamusta ang mga bilbil nyo? Kulay yung buhok. Kamusta ang mga kolesterol? Ang mga sakong, kamusta? Sakong. At saka yung mga tuhod. Masakit na daw. Masakit na? Kasi? Matakaw. Ito po ang sign. Ito ang sign ng mga billionaires. Ang sign ng mga billionaires, makikita mo sa mga billionaires malakas yung ano nila. Yung self-discipline nila, self-awareness nila kapag sumisobra na sila sa ginagawa nila. Isa po sa pinagsisisihan ni Steve Jobs, yung pagiging sobra niyang focus sa business na nakalimutan niya ng mabuhay bilang yung sarili ng happiness. Diba namatay siya ng maaga, meron siyang sakit. So, guys, huwag mo namang hatawin, tapos nakalimutan mo ng alagaan yung sarili mo. Diba? Lalong-lalo na po yung may mga magulang na buhay pa. Seryoso po. Kung buhay pa ang magulang mo, lalong-lalo na nasa probinsya sila, hindi mo nakakasama. Gawa ka ng paraan para kahit pa paano kumita ka ng malaki, kahit isang beses isang taon, mabisita mo sila. Yes. Huwag ka masyadong magpabebe na sinayang mo yung buong taon, buong 2023 mo, nilaro mo lang ng nilaro. Okay lang sa'yo kahit hindi mo mabisita yung nanay mo, yung tatay mo sa probinsya. Kasi wala kang pamasahe. Kasi kung ano-anong kalandian ang ginagawa mo dito, hindi mo man lang sineryoso, hindi ka man lang nag-save, ang pang-uwi mo, kailangan meron kang goal. Ngayong 2024, starting January, seryosohin mo. Habang buhay pa yung magulang mo, habang nai-enjoy pa nila yung income, at ikaw mismo, seryosohin mo yung income, habang inaalagaan mo yung sarili mo. Huwag sobra-sobra sa alak, guys. Yung nagkakanda bali-bali ng ipin mo kasi bukas basag yung ipin mo. Diba? Ano yung gising na lahat? Pag gising, January 1? January 1, gising na lahat. Nagwawalis na yung kapitbahay mo, ikaw lang doon nakahiga sa suka. Bago. Paisi kumain ka tabi mo, bago ka na. Tandaan nyo, lahat ng ginagawa nyo dapat moderately. Okay? Nag-iisa lang yung katawan mo. Walang kapalit yan. Nag-iisa lang yung katawan mo, alagaan mo yan. Okay? Dapat alam mo kung kailan sobra na yung ginagawa mo. Meron akong kilala dati. Ito lagi kong sinasabi, walang lalabas ng unit namin na hindi kumakain. Kasi anong oras ka nagigising ko? Minsan 11 a.m. Diba? Kasi natulog ka ng 7 a.m. Minsan nagising mo 11 or 12. Tapos, since, bawa, nagising ka, medyo alanganin na. Meron pa kayong transaction, magre-receive ng padala o nagpapadala ng package, di ba may ganon? Ginawa mo, umalis ka nang hindi pa kumakain. Pagdating doon, ang haba ng pila. Kung nakipila ka pa, nahihilo ka na sa gutom. Pagdating doon sa 3rd floor, sa office, sa head office, doon nag-collapse. Putang-putla, bakit? Hindi pa po kasi yung kumakain, yung mga kahapon, kahataw. Meron naman yung temperance, sobra-sobra sa tulog. Asan yung sobra sa tulog? Sobra sa tulog, 9 hours.
Sobra na yun. Ha? Wala ka tulog? Sabi ko sa'yo eh, yung walang tulog, sa tingin mo ba hindi ka pasok dito? Pasok ka dyan, suabe, 3 points. Sabi ko matulog ng tama, di ba? Hindi sobra sa tulog o walang tulog. Yung walang tulog, sobra yun, di ba? Proud ka pa. Sinapay dito, kasundunan ka. Di ba? Sino nga ulit? Ilang oras ang tulog dapat? 6 to 8 hours. Eto, medyo excuse. Scientifically, medyo excuse yung mga lalaki. Kasi ang mga lalaki, totoong mahaba matulog. Kailangan ng katawan nila yun. Okay? Yes! Totoo yun. Pero tandaan nyo, pag gising kayo, gamitin nyo ng tama yung oras mo. Amay! Hindi yung nasa training ka na, dito ka pa natutulog. O, di ba? Nandito na sa training, doon natutulog. Meron na, ito malupit, nagdi-discuss ako. Pag-discuss ko, sabi sa akin, goal setting namin, nagbe-meeting kami, pag sabi ko ganyan, bigla, napitawan yung, saan ko, nabitaw, durog. Kasi kung paghataw time, doon siya manonood ako ng ano. Ayusin mo yung sarili mo. Meron lahat ba meron daily schedule? Lahat meron daily routine? Itama mo yung ginagawa mo sa daily routine. Pag lumampas ka na ng isang, nakalagay 7 to 8, ganito, 8 to 9, ganito, dapat i-align mo yung sarili mo doon. Kaya, wag sobra-sobra. Siguro may kilala na naman kayong ganun. No? Sino apply nito? Huwag na. Magbabago ka na? Yes. Malakpakan yung magbabago na. Number 8, disloyalty. Nako! Ahem. Ito laliman natin, disloyalty. Meron ba kayong mga uplines o mga downlines na nasa kabilang panig ng mundo na iniistorbo pa kayo hanggang ngayon? Masarapan namin. Sa harap ng bahay niyo? Nagchat-chat pa? Mahalaga kasi, ito ha, business tayo. Mahalaga, lahat ng ginagawa mo dapat aware ka na nakatingin sa'yo ang downlines mo. Okay? Mahalaga yan. Pag nakita ka na sabi nga nila kumain ka kasama yung mga taong kaparehas mo ng pangarap. Ibig sabihin, sit with the people who have the dreams like you. Kung inuupaan mo, yung mga pangarap nila ay makuha lahat ng downlines mo, bakit ka uupo kasama ng mga yun? Bakit ka sasama maikain sa kanila? Ang pinagpaplanuhan nila, makuha yung downlines mo. Tawag sa'yo doon? Diba? So ikaw, kailangan bigyan mo ng ano-ano yun rin, timbang-timbang mo rin. Instead na yun ka, hindi ka sa downlines mo. Diba? Nasa business world tayo eh. Mahalaga lang loyalty dito. Kapag nakita ka nila, pagtingin doon sa lalagyan ng kape, merong doon, dahil isa yung bit to bit. Tikman ko nga itong kape na to. May mamamit? Sabi, hindi, binigay ko na yan testingin ko lang yung sabon para binigyan ng pakarupok. Sabon lang ba katapat ng loyalty mo? Tapos kape? Kape lang? Binigyan ka? Kailangan ba loyal ka? Huwag ka silip ng silip sa iba. Silip ka ng silip sa iba ay mas magaling sila. Teka lang, bakit yung apply mo kaya? Hindi ba naman yan? Ba't sila mayaman? Ba't si apply kaya? Hanggang ngayon gato pa rin. Bakit? Kasi nakita ko sa kabila. Tingnan natin sa kabila. Loyal ka ba? Tandaan mo, ikaw may weakness ka rin, di ba? Huwag kang papayat. Kakasabi mo o kakatingin mo na kakatingin sa iba, nakalimutan mo na star players din ang kasama mo sa grupo mo.
maging loyal sa bawat activities ng Ultimax. Kaya mo? Yes. Tandaan mo ang Ultimax nagpayaman na ng marami. Ikaw na yung next. Maging loyal ka sa upline mo. Kasi yung upline mo hanggang ngayon, pinagtsatsagaan ka kahit tigas ng ulo mo. I love you, upline. I love you, upline. Sama ng tingin ng isa sa I love you, upline. Sincere, I love you, upline. Ikaw naman, upline, mahalin mo ang grupo mo. Huwag na lang puro kapalpakan yung nakikita mo sa kanila. Tama eh. Dito muna ako makikipag-meeting, upline. Bakit? Kung kamusta, wala ba kayo sarili goal setting? Ang papangit na kasi ng goal set nila, hindi ako na-inspired. Inis-miss mo ba yung grupo mo? O, ganun. Okay, may natutunan? Number 9. Emphasis on authority of leadership. Authority of leadership. Ano yan? Authority. Pagpalpak ang ginagawa ng downlines mo. Dapat ba pagalitan? No. Tandaan mo, ang pagiging upline dito, ikaw yung support. Diba? Kailangan ikaw yung nagagabay sa kanya. Parang anak mo yung bawat downlines mo dito. Okay? So, ikaw yung lahat dito kasi hanggat hindi pa nagiging multi-millionaire, puro toddlers pa lang yan. Ano yung toddlers? Yung nagsisimula pa lang maglakad, nagsisimula pa lang gumapang, tumayo, tumakbo. Pag ikaw yung upline, tandaan mo, may mas nauna sa'yo. May mas nauna sa'yo na nakikita na ikaw din ay toddler pa lang. Diba? Ngayon, hindi pwedeng katulad ng sinabi niya na, ako, ang itatawag mo sa akin ay upline na. Sabi ng marketer, kakadating pa lang. Upline? Kaya tinawag sa'yo, Kuya! Kuya, sabi ni ate ganun. O, anong natutunan mo dun sa training? Sabi ni Mang Teo. Tito Teo. Palakpakan natin global na hindi alam ang bago kasi marketer. Sabi niya, hindi pwede, tapos sa akin global ambassador prime. Gusto mo ma-emphasize lang, ginawa mo lagi, pasulat ka dito. Magpapatahi ako. Kailangan kilala nila ako. Ano ba? Hindi. Alam ko, oo, sabi mo. Tandaan mo, yung authority dito, ikaw ang mag-claim kapag may palpak ang grupo mo. Nagkamali. Sino ang may kasalanan pag nagkamali ang downlines? Sino ang hahanapin kapag, sino ang mag-claim kapag good ang ginawa ng downlines? Sila. Pag good ang ginawa ng uplines, good ang ginawa ng downlines mo, ang pupurihin mo, sila. Pero pag palpak ang ginawa ng downlines mo, sino ang may kasalanan? Sakit, no? Pero yun, okay lang kasi doon nakasalalay ang paglaki at growth ng mga leaders. Okay? Number 10. The emphasis of title. Ito yun. The leader who had no title. Ito pala yung isa. So, meron tayong mga tinatawag na professor, coach. Kanina tinatanong, ano magandang itawag? Coach, master. Di pwede, dapat master ako. Coach ka lang, no? Na ako sa'yo ako master. Hindi ganun. Grabe, no? Master ako. Master. Sabi, dapat lang tayo master. Coach. Alam mo dapat kung saan ginagamit ang coach, ginagamit ang mentor. Pero, kung ang goal mo maging master, kailangan master yourself. Diba? Meron tayong mga do's and don'ts sa leadership. Katulad kanina, yung attributes, yun yung dapat mong gawin. And ito, yung causes of failure, yung wag na wag mong gagawin. This is my last topic. This is my last topic. Tandaan mo, ikaw mismo, ikaw ang pattern ng downlines mo. Okay? So, okay lang kahit kuya, manong, tatay, inay ang tawag sa'yo ngayon. Dahil bukas makalawa, alam nila, malalaman nila kung ano ang ginawa mo at ano ang naibigay mo sa kanila.
youth hanggat kabataan. Maraming salamat and I hope na may natutunan kayo sa topic. And syempre, yung topic na to, yung next na to, bibigay muna natin sa ating George Gonzalez.